Puspusan pa rin ang pangampanya ng mga kandidato ng iba't ibang partido sa pagkasenador. Sinagot din nila ang iba't ibang isyong kinakarap ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sa kampanya sa San Nicolas, Pangasinan, nanawagan si dating Senador Kiko Pangilinan sa National Food Authority. Nadagdagan ang buffer stock ng bigas sa pamamagitan ng direktang pagbili mula sa mga lokal na magsasaka. Giit niya, noong panahong siya ang Food Security Secretary, natapyasan ng 3 piso ang presyo ng bigas at napabagal ang inflation. Ang kanyang kaalyado na si Senatorial Aspirant Bam Aquino nakipagpulong naman sa mga maliliit na negosyante sa Malolos, Bulacan. Suportado raw niya ang ilang eskwelahan na nagsuspindi ng klase sa February 25 para gunitain pa rin ang anibersaryo ng EDSA People Power. Dumayo naman sa Pampanga ang isa sa mga pambato ng PDP na si Senator Bongo. Hinikayat niya ang mga lokal na opisyal na gawing prioridad ang kalusugan ng taong bayan ngayong tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Kahit kilalang baluarte ng pamilya Duterte, sinuyod ng senatorial slate ng Grupong Makabayan ang Davao City. Nagbahay-bahay ang mga kritiko ng mga Duterte at kinumusta ang mga residente. Habang ang alyansa para sa bagong Pilipinas sa Bacolod, Negros Occidental nanuyo ng mga botante. Muli silang sinamahan ni Pangulong Bongbong Marcos na ang ikinakampanya ay 12-0. Pero mismo ang ilang senatorial candidates nila ayaw raw magpakakumpiyansa na mananalo silang lahat. Naglatag naman ang solusyon ng mga kandidato ng administrasyon sa iba't ibang problema ng mga taga-Negros Occidental, gaya ng pagpapatupad ng jeepney modernization dahil may mga operator na ayaw umanib sa kooperatiba. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.